Nako mga kababayan, eto na, Pasko na po mga kababayan. Dahil Pasko na, eto po ngayon, etong mga tiwali sa gobyerno, ayan na po yan sila. Sila po ngayon ay kasalukuyan, nagpapasko na po sa kulungan. Ayan po si Sara Diskaya, Roma Remando, 6 na opisyal po ng DPWH sa Mimaropa, 8 opisyal po sa Davao Occidental, at eto naman yung mga nakadetain na rin po, nakakontempt po dahil sa Senado po ito, no? Ito pong si Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, at Shirley Diskaya. At marami pa pong iba na talagang pinaghahanap na po ng batas natin. Dahil po sila po ay may mga nilabag, at ito pong mga to ay talagang hindi na po magiging tawag dito yung peace ang kanilang buhay. Bakit? Hindi na sila magkakaroon ng peace of mind. Bakit to? Kasi marami na po sila talaga na talagang guilty, at meron na po talagang mga kinakaharap na kaso. So abangan nyo po kung sino-sino pa yung mga yan. Basta ito mga to mga kababayan, napakaganda pong pamasko sa ating mga Pilipino, no, sa ating mga sumusuporta sa gobyerno ngayon ng ating mahal na Pangulo, dahil sa sinabi po ng ating Presidente, PBBM, mahiya naman kayo nung sinabi niya yan, at nung sinabi niya, pananagutin niya, pinapangako niya na pananagutin niya itong mga tiwali sa gobyerno na to. Ito na po mga kababayan ang ebidensya, katotohanan po na tinutotoo ng ating mahal na Pangulo. At ngayon, kung nakukulangan pa kayo dyan, alam naman ninyo mga kababayan, kailangan dumaan po sa due process. Sabi nga ng ating mahal na Pangulo, kailangan dumaan sa due process. Hindi tayo tulad ng dati, na basta na lang, kung anong gusto nilang gawin, gawin na lang nila. So ano nangyari? Anong kinalabasan ng pinagagawa nila? Bandang huli, nakalaya din yung mga tiwali sa gobyerno na yan. Ano nakalaya? Dahil nga, bakit nakalaya? Kasi mahina ang ebidensya. Pero dito sa ginawa po ng administrasyon ng Pangulo, pinagtibay, talagang kailangan talagang binusisi itong mga kinakarap nilang kaso. Kaya pag ito'y nakulong, syempre, ano ba makakalaya yan kung talaga malakas ang ebidensya, di ba? Tama naman ang Presidente, kailangan palakasin ang ebidensya, busisiing mabuti. Hindi basta-basta yung sugod na lang tayo ng sugod, di ba? Dapat naka-ready tayo, alam natin. Kumbaga dapat alam ng ating gobyerno kung ano yung magiging resulta pag ito'y minadali, di ba? Dapat pagtibayin talaga. Kaya salamat po sa ating mahal na Presidente sa kanyang ginagawa. At eto pa, kung eto ngayon mga tiwali sa gobyerno to ay nagpapasko na po sa kulungan, abangan naman ninyo sino-sino pa yung mga nakasuhan at hindi na magiging maganda ang kanilang bagong taon. Nako, akala nila okay, nalampasan nila itong Pasko. Hindi pa sila nakukulong yung iba, yung iba mga involved pa diyan. Hindi pa doon natatapos ang kanilang kaligayahan. Bakit? Akala nila, nalampasan na nilang Pasko. Dahil ito pa lang yung iba, di ba? Ilan sa mga nakasunat na nagdurusa na sa kulungan, abangan ninyo yung iba pa na talagang magiging masama ang bagong taon nila. Bakit? Kasi sumisikip ng mundo nila dahil isa na sila, at yung iba pa kasama sa mga may mga kinakaharap na kaso, at malay natin, mga end of this December, no? Or next year, ilalabas na naman kung sino na naman yung mga pang second batch, third batch na mga may kaso na talagang makukulong na. So, salamat po sa ating Presidente, PBBM, dahil yung kanyang pangako, tinutupad niya at pinapanagot niya ang mga tiwali sa gobyerno. Kaya maraming salamat po, PBBM, at sa mga kababayan po natin, magpakatatag po tayo, suporta po natin ang mahal na Presidente. Ako po, sinusuportahan ko po ang ating Presidente. We support President PBBM. Salamat po mga kababayan.